Okay, mga kamatis, mga kaibigan, for today's video, use comply in a sentence. Shoutouts ka pala kay Maria Yunesa, si Langga. Langga, shoutout sa'yo, Langga. Langga, use comply in a sentence. Okay, go. Marami nagtataka Ah, sa inyo kung bakit mababa lang ang sale ng chicken pastil ko. At isa sa nakita kong dahilan ay yung pagkaaroon ng bad reviews. Meron kasing Okay. customer na nag-comply sa atin. Comply! Complain. Ang comply, iba ang ibig sabihin nun. Chicken Okay? pastil na dumating sa kanila ay basag na. Kaya sa mga customer na nakaranas nun, humihingi po ako ng pasensya. Ngayon, ito kasi yung problema, ha. Sasabihin ko sa'yo. Sa TikTok, kailangan mong magsalita. Unless ikaw yung mga TikTokeries na di sayaw-sayaw at saka di kanta-kanta, hindi mo kailangan talagang pag kumakanta ka, may lyrics naman na sinusundan yun. Pag sumasayaw ka, may dance moves na gumagana doon. Pero, pag nasa mundo ka ng pagsasalita, katulad dito, commentary, katulad niyan, voice over, kailangan mo ng maayos na kanta. Maayos na lyrics. Ano yung lyrics? Maayos na salita, okay? Kailangan mo 'yon. Kailangan marunong ka sa words. At least alam mo yung sinasabi mo. Kasi napaghahalataan kung ano yung level of language na alam mo. And this is not a diss, ha. This is not being negative. This is criticizing your way on how you speak to a massive audience. Okay? Kasi mga kamatis, mga kaibigan, papakita ko sa inyo yung problema, ha. Ngayon kasi, sobrang umiinit na naman yung hustler culture na yan. And hindi nila naiintindihan na you have to be um, more specific dyan sa mga ganyan. Kita mo to, ha. Ito yung sinasabi niyang comply, ha. Ang ibig lang sabihin nung comply is to respond to someone positively. Or sinunod mo yung nag-yes to all sila. Okay, ganyan. Yun lang yung ibig sabihin ng comply. Ang complain, ito, okay naman sana yung packaging kaso maluwag yung takip at natapon lang yung mantika. Okay? So, this is yung sinasabi nitong nag-complain sa'yo. Hindi siya nag-comply. Yung ginawa mo na papalitan mo, kailangan yon kasi papalitan niya yan mamaya, i-discuss natin later. Okay, ito. May negative review, may positive review. Ito, pangit ng lasa, di-deserve para sa presyo. Tapos parang giniling yung manok. Kasi nga, Lods, meron ka kasing kompetensya dito sa pagbebenta ng pastil mo. How can you rise above doon sa mga nagbebenta ng ibang pastil? Ngayon, kita mo, etong pastil mo is 281 pesos for 250 ml, okay? Yung si rice pastil, okay, ang dami ko nang banggit dito kay rice pastil. Kaso binabanggit ko siya not to promote his pastil. Ang sinasabi ko, best seller siya sa Lazada, 220 ml siya. Kaso ang presyo niya is at 160 pesos. Kita mo? Ang layo nung pagitan nyo mga kamatis, mga kaibigan. So, ano yung meron siya na wala ka? Number one is yung price. Doon pa lang, justified na yung 220 milliliters at 160. Doon pa lang talo ka na doon eh. So, ikaw, ang justification mo lang kasi mas masarap ka doon sa kabila. Taste is subjective, idol. And the more reviews that you have, the more it becomes a little less subjective. Kasi pag sinasabi ng nakakaraming tao na masarap itong bagay na to, ibig sabihin nagiging less and less subjective siya. Talagang it's being said by majority of the people na kumakain doon na masarap 'yon. Kagaya ng Jollibee, 'di ba? Ang Jollibee, we can all agree, most of us can agree that Jollibee is very yummy. Kasi ang dami nating kumakain ng Jollibee. So is this pastil? The logic applies as well. Now, if you honestly want, idol, na magsalita sa social media at maging speaker of the TikTokers, kailangan ayusin mo yung salita mo.
alamin mo yung meaning ng comply at saka ng complain. And for every time na gagawin kong content 'to, yung sarili mo, lagi kong sasabihin sa'yo, imbis na magbenta ka ng pastil, imbis na kasi nakita ko nagga-grind din 'to ng Grab, eh, parang nag-aano-ano siya, eh, nag-Grab or Angkas yata or Foodpanda. Basta meron nag-aano siya, nagga-grind siya dun. At 18 years old, imbis na sayangin mo yung buhay mo, maghanap ng pera tapos ang kikitain mo lang ay ito, build your skills. Gets mo yon? Kasi yung mga idol mo, halimbawa si Frank, kasi nakita ko kasali yata ito dun sa Two Joints, eh. Siguro yun na lang yung i-a-ask ko sa inyo na i-confirm nyo talaga kung kasali ito dun sa GC nila Bugoy na Koykoy na nagbabayad ng subscription na 2,500. Or basta meron silang something na ganun, eh. Naalala ko, kinover ko yun, eh. Yung parang Hustler University nila. Ngayon, kita mo yung idol mong si Frank, yun ay may skill sa fashion. So, yung skill niya sa fashion na yun, binenta niya sa merkado, gumawa siya ng damit, nabenta niya, okay? I don't know kung gumraduate si Frank, pero very skilled siya pagdating sa fashion. Si Bugoy naman, isang mediocre na rapper na for the longest time, walang pumapansin sa kanya. Pero, nung nakuha niya yung kanyang persona na Three Wives What a Life, yung gimmick na ganon, sinakyan niya hanggang dulo. See, meron silang skill sa market para mapansin sila agad. Ikaw, wala ka nun, tol. Unfortunately, you are not the best pastil. You are not the best pastil maker. You are not the best motivational speaker. Alam mo yun, one could argue you are even the worst motivational speaker dito sa ating internet space. Why? Kasi hindi ka nga marunong, hindi mo nga alam yung words na sinasabi mo, eh. Hindi mo alam kung paano gamitin yung accountability in a sentence. You cannot determine what the word comply and complain is. Doon pa lang talo na agad. 'Di ba? So para ma-remedy mo lahat yung problema na yan, there is one effing solution for that. And that is going back to school. Nakukuha nyo ba? Ngayon kasi, tuloy lang natin ng konti kasi I wanna bring home to the point tong content natin for today. Tuloy mo. At bilang ganti po sa inyo, magpapadala na lang po ako ulit ng chicken pastel para sa inyo. Hindi yun bilang ganti. Kailangan mo yun kasi nabasag mo yung packaging niya. Buti nga hindi ka liniklamo sa DTI. At wala po kayong babayaran, ako na po bahala, pati po sa shipping fee. Make sure lang po na may proof kayo. Katibayan lang po na umorder kayo. Kaya naman bukod sa 4 na patong ng bubble wrap ang nilagay ko, sinamahan ko na rin ng 2 patong na karton. O, di ba? Yung ganyan. Ano yan? Extra cost sa'yo yan. Siguro kausapin mo si Jermike. Shoutouts kay Jermike. Para tulungan ka dyan sa pag-packaging na ganyan. Now, eto lang ang masasabi ko sa inyo, mga kamatis, mga kaibigan. Ngayon kasi, yung hustle culture na to is so prevalent sa internet. Because of people like Josh Mojica, Franklin Miano, yan sila MJ Lopez, sila yung mga bataan ni Bugoy, na pinupush nila yung hindi, kailangan mo mag-hustle, kailangan mo mag-grind. Dami na kasing they can take us. Sinimulan ko to, pero walang naniniwala sa paligid ko. And I could understand that in the sense na during the pandemic time, mga kamatis, mga kaibigan, everyone was really trying to hustle themselves out of the hole of staying in their house na nag-live sale, nagbenta ng dalgona coffee, nagbenta ng ubi cake, nagbenta nito, nagbenta ng ganyan, bumili ng kamamahal na face shield. Pero there are some people doon during the pandemic era na talagang nag-exceed expectation sila. And yun yung hina-highlight nitong mga to as a role model. Like si Josh Mojica. Josh Mojica is the best example of yung naging role model ng mga ganitong mindset. Kasi nga, the guy is highly successful at a young age and his success is being justified kung bakit hindi mo kailangan pumasok sa school. Listen, mga kamatis, mga kaibigan, and sabihin ito dun sa mga kamag-anakan nyo,
non-negotiable po ang pag-aaral, okay? Si Josh Mojica is an exception to this, okay? Sinuwerte siya, para siyang nanalo sa loto tapos binild niya na lang he was at least intelligent enough to connect to the correct people para lumago yung sales niya. Gets nyo? And most likely these people have already been in the business for a very, very long time. Pero yung mga nagsisimula ang poproblemahin natin dito eh. Kasi since role model nila si Josh Mojica, ang iniisip nitong mga to, pag ginawa ko yung ginawa ni Josh Mojica, if I dedicated my life para magbenta ng X product na to, I will succeed like him. Newsflash, no. Newsflash, hindi. Newsflash, pag-uusapan ka, baka yung iba pagtawanan ka pa sa ginagawa mo. Kasi yun yung ginagawa niya essentially, yung kung ano yung sinasabi ni Josh, kung ano yung ginagawa ni Josh, yun halos yung ginagawa niya. This is the power of the social learning theory, mga kamatis, mga kaibigan. We are seeing this in front of our eyes. This person is copying Josh Mojica to the very core. Kasi nga, role model niya si Josh Mojica. Pero anong nangyayari? Bagsak. Bagsak ang negosyo, bagsak ang kabuhayan. Ayan, na pagtatawanan sa internet. Kuha nyo? Or nakukutya sa internet, nakikriticize sa internet, nababash ng ibang tao sa internet. That is why you do not, hindi mo dapat pinaghahalo ang negosyo at school. Negosyo in itself is a different factor than school. School is something that you will carry for the rest of your life. Okay? Hindi ako matututong magsalita ng ganito kung walang eskwelahan na nagturo sa akin kung paano mag-extemporaneous speech or kung paano nila ako turuan kung paano mag-research at yung study habits ko. Hindi ko matututunan yun on my own. I have to go to school to get them. Hindi ko matututunan yung technical knowledge ko if there is no school na mag-guide sa akin. Hindi ko makikita agad yung social problems na binubuhat ng pag-sensationalize sa mga kagaya ni Josh Mojica because kung walang school to guide me. Naiintindihan nyo ba? Yung mga taong ina-idol nyo, they either got very, very lucky at a very, very young age or they have the skill already. Si Frank, may skill yon. Hindi si Franklin Miano, si Frank, yung nagtitinda ng damit. Si Fashionista Frank. At saka si Bugoy naman, rapper na siya. They are already made. Kaya nagsasucceed sila. The more skill that you have, the more opportunities na pwede mong makuha sa buhay mo. Ikaw, idol, you literally have no skill at all. You cannot talk, you can cook, pero yung cooking mo hindi ganun level ng mga kompetensya mo. And ngayon, ang nakikita ko sa social media mo, grab hailing, yung mga nag-grab, nagfo-food panda ka. Just so, para lang maramdaman mo na kumikita ka na ng pera at a young age. You drop out of school, pinagpalit mo yung future mo for something na makukuha mo naman in the long run if you know how to wait, if you know how to improve yourself. Mga kamatis, this is so close to me, to my heart as an educator and as a father and as someone na nakikita yung social ills ng mundo natin, ng bansa natin. Yeah, masarap talaga mag-fantasize na magiging si Josh Mojica. Pero guess what? What is reality right now? Mahirap ang buhay. If you want na wag kang malugmok sa kahirapan, you have to get skills. And the only way that you will get skills, the only way you can be competitive in this modern world is to equip yourself with knowledge. Kasi tried and tested yan. Knowledge is power. Ngayon, you wanna be like Josh Mojica? You can't be. You are on your own league. Ikaw yung kabaliktaran na nangyari kay Josh Mojica. Ikaw yung role model, patron saint na nag-fail sa social media. We are watching someone collapse at our very own eyes. And I am here to tell you to stop what you're doing. Kasi I care about you, and if I care about you, you should go back to school. O yun lang, gege mga